Oo. Oh, bukod sa sugal, eto pa, may bago pang pumasok sa Pilipinas na nakakasira na naman ng utak ng Pilipino. Oh, hindi si Tory ah. Baka na naman sabihin nyo si Tory yung nakapasok sa Pilipinas na sumisira ng utak ng... Hindi. Itong balita na to, involve si Tory dito dahil droga sa sigarilyo. Bantakin mo nakapasok dito yung hayop na tuklaw na... Meron palang bagong sigarilyo ngayon. Dito sa Pilipinas, tuklaw ang pangalan. Putang ina, para ka daw tinuklaw ng adik. Kapag ka tinake mo yan, animal naman talaga. Sabi ko nga, hayop. Oo, at ang sabi ni Tore, nakakapangit daw yung droga. Sir, nagdodroga ka ba? Di, tanong ko lang, hindi nagdodrugs yan. Oh, pero yun, imaginein mo kung si Tore magdadrugs, ano itsura niya? Kasi sabi niya, pag nagdadrugs ka, papangit ka talaga. O, matakin mo si Tore, pangit na, tapos mag-drugs pa. Ano magiging itsura niya? Mukhang magiging ano to, mukhang gamit na posporo. No? Pero makikita nyo dito sa likod niya, putang ina yung bodyguard niya, oh. Hindi talaga siya iniiwanan ng bodyguard niya, putang ina yan, oh. Oh, itong dalawang to, parang si Julio at Julia, ang kambal ng tadhana. Kung nasan yung isa, nandoon din yung isa. Pag tumatay kaya to si General Torre, nandoon pa rin kaya ito si Jim Pardo. Antindi, no? May nagagawa pa ba kayong trabaho dalawa? Si PNP Chief, okay lang. Pero ito, si Madam, may nagagawa pa kayong trabaho to, buntot ng buntot kay Tory. Baka po siya magpahaba ng buhok yan, Tory, ha? O baka balang araw, magkatuluyan pa kayo niyan, ha? O, pero maganda tong balita na to. At maganda rin yung mga sinasabi ni General Tory dito patungkol sa droga. O, eto na, pasok. Pangit. Tingnan nyo ang before and after. Lahat ng addict, pangit. Ah, lahat daw ng adik pangit. Hindi po. Hindi lahat pangit. Meron iba police chief. Oo, may iba police chief pangit pero hindi adik. Joke lang, kayo naman. Oy, ba't galit ka kay Vice Ganda? Boss Dada, binababoy si tapos ikaw ganyan ka rin. Okay lang yun. May kasalanan sa amin yan si Tore, sa dami ng ginawang kahayupan niya sa Kingdom of Jesus Christ. Oh, deserve niya yung mga ganyan. Buti nga, ganyan lang. Oh, sa dami ng kahayupang ginawa nito ni General Torres sa Kingdom of Jesus Christ, mga demanda nito. Oh, deserve naman 'yan. Pero joke lang 'yun, kayo naman di na kayo mabiro. Pero totoo naman, di totoo 'yung sinasabi niya lahat ng adik pangit. Oo, pangit ang ugali, pangit ang isip, pangit ang puso, nakakapangit talaga drugs. Marami na akong kilala na nalulung sa drugs. Dating mga ganda, pumapangit. Oo, bumabaho ka, bulok-bulok na 'yung iping, ngiwi-ngiwi ka. Tingnan mo 'yung presidente natin. Pangiwi ng pangiwi, hindi ba? Tsaka hindi rin kagwapuan. Kaya nagagalit sa'yo Boss Dada kung ano-ano naman sinasabi mo Sige, diretso. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na addict, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang addict o substance user na gwapo at maganda. Naghahalusinate. Wala daw substance user na maganda at gwapo. Hindi, marami akong kilala. Maganda at gwapo. Pero substance user. Substance abuser. Yung long-term effect. Long-term effect siguro, General Torre. Ang long-term effect nitong drug abuse is papangit ka talaga. Oh, pangit ka talaga. Hindi, papangit ka talaga, kako. Kapag marami kang inaabuso sa na droga sa katawan mo, papangit ka talaga, Tore. Oh, hindi si Tore pangit. Kulit nyo naman sinasabi ko lang kay General Tore na papangit siya kung magdadrugs siya. Oo, pero hindi ko kayo naman masyado kayong diretso na nga lang natin to. Dangingisay at tila nawawala sa sarili. Ito ang ilang epekto ng sigarilyong tinatawag na... Ayan, yung tuklaw. Kita mo nangyayari doon sa tao, puta lumalangoy, wala naman tubig. Paanong nakapasok itong tuklaw na ito, General Torre? Akala ko ba kontrolado nyo na ang lahat? Paano nakapasok ito? Hindi ko alam kung meron na nito nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi naman ako siguro hindi naman ako magmamalinis para kay Pangulong Duterte. Kung nasa panahon niyan lumabas na to, yun ang tanong. Oh, pero uulitin ko, paano kaya ito nakapasok dito sa bayang Pilipinas? Kasi hindi naman ito nabalita nung panahon ni PRD.
Oh, so kung ngayon to nakapasok sa atin, bakit nakapasok to sa atin ngayon? Do ibig sabihin, tsaka bagong droga to ha. Ang higpit-higpit natin ha sa mga smuggling ng mga sigarilyo ha. Smuggling ng mga vape ha. Paano nakapasok to? Oh, so ibig sabihin, may bagong droga. Ibig sabihin, yung Pilipinas maluwag sa droga. May bagong sugal, ibig sabihin yung Pilipinas maluwag sa sugal. Hindi ba? Ito yung mga dapat na iniintindi ni Pangulong Marcos na yung Pilipinas ngayon are under attack ng ng masasamang bisyo. Hindi tayo under attack ng kung sino mang bansa. Walang gustong sumakop sa Pilipinas, antitigas ng ulo natin. Sinong ulo lang sasakop sa Pilipinas? Pag sinabi mong huwag tumawid dyan, dun lahat nagsisitawiran. Pag sinabi mong bawal umihi dito, puta dun umiihi. Kung saan nakalagay yung bawal magtapon ng basura, nando doon yung maraming basura. Kaya kung ako ay isang bansa, puta, iiwasan ko yung Pilipinas na sakupin. Sasakit ang ulo ko dyan eh. Antitigas ng ulo ng mga Pilipino pag nasa Pilipinas, maniwala kayo. Oo. Tuklaw o mas kilala sa bansa na tuklaw cigarette. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang tuklaw ay isang uri ng tabako na nagmumula sa Northern Vietnam. May epekto itong kahalintulad ng marijuana ngunit mas delikado. Ginagamit ito sa pamamagitan ng paghit-hit gamit ang kawayan at ang iba naman ay nginunguya. Gayunman, mas mataas nila ang nicotine content nito na nasa 9% kumpara sa mga ordinaryong sigarilyo na nasa 3% lamang. Sinabi pa ng PDEA na base sa kanilang pagsusuri, ang sigarilyong tuklaw ay mayroong synthetic cannabinoid na nakaaapekto sa utak ng tao na nagre-resulta ng tila May bagong droga. May mahuhuli kaya tayo na drug lord na nagpapasok dito niyan. Hindi ba? Yun ang tanong. May mga nahuli na daw sila nagbebenta nito sa Palawan, pero paano kaya talaga to nakapasok dito sa atin? Napakahirap magpasok ng kontrabando sa Pilipinas. Paano nakapasok yan? Kita nyo, no, nakaraan may mga sumuko na naman drugs. Oo, ang dami na naman nila nakuhan drugs sa dagat. Puta, wala na naman drug lord. Walang iya na yan. Hindi nga tayo makahuli ng drug lord eh. Gusto pa natin pakialaman yung away ng China at saka Taiwan. Ingisay at pagkawala sa sarili at kung mapapasobra ay maaaring ikamatay. Ang Philippine National Police nakaaresto na ng 5 individual sa Palawan dahil sa pagbebenta ng tuklaw. Ang crackdown naman natin, hindi lang dyan sa tuklaw kundi sa iba pang mga droga, lahat na pinagbabawal. Yan, tama yan. Tama yan, sir. Ang crackdown daw natin lahat sa pinagbabawal na droga. Hindi kaya yung crackdown natin dapat sa pinagbabawal na drug lord? Kasi yung droga may nahuhuli tayo. Congratulations PNP, congratulations sa Philippine government sa mga na-recover natin na drugs. Pero mas matutuwa mga Pilipino, General Torre, kung marami kang mga drug lords na mahuhuli. Hindi lang droga. Dahil yung droga na yan, di yan aandar. Di yan maglalakad sa sarili niya. Wala mang paayan eh. O yung mga droga na yan, pupunta yan sa Pilipinas, may magdadala niyan. Sana may nahuhuli tayo yung mga nagdadala niyan. O pinakamaganda yun. Pero maganda naman yung sinasabi ni General Torre dito. Kayo na talaga Sinabi pa ni General Torre, walang magandang maidudulot sa katawan ang anumang uri ng ipinagbabawal na gamot. Ba't ba pilit sila ng pilit? Kita naman nila, ang resulta ay napakasama. Ikamamatay nila. So, I would rather tell our kababayan na huwag na kayo maging biktima dyan. Tama ka dyan, General Torre. Huwag na maging biktima. O wag na kayong maging biktima ng droga. Oo, dahil nakakapangit according to General Torre. Maraming salamat sa iyong paalala, General Torre. Mabuhay ka.